are going to dedicate him to the Lord. Lang yan, tsaka 5 round. Gil, labas ka maglalatag ha. Lahat na lang, pinesta na. May dala ka. Salamat. Mabagal din niya. Hindi na pasok. Siya ano, sabihin mo sa akin, pa-introduce ka rin. Lalay daw siya. Ah, sige. Morphing na ba? Morphing na. Morphing na. Wow! Ganyan kalaki lang sa atin. Ganyan lang yan. Try natin. We are going to dedicate him to the Lord. So but before that, let's begin with a short prayer. Pwede po ba tayong lahat na tumayo? Isa pong opportunity para po sa akin, and I'm really grateful to officiate yung ano po natin, yung dedication ceremony for Lauren. So Mag-anak kasi nga sobrang hirap kay Lucas. Pero nung nabuntis ako, pinag-pray ko na sana yung mga naranasan ko sa pregnancy ko kay Lucas, hindi ko na maranasan sa second. pwede niyo bang i-share din kung bakit Lauren Gwen yung binigay niyong pangalan sa kanya? Ako lang naman nagpangalan. Lauren kasi, pag chinat GPT nyo. Victory and honor. Ay. Tapos yung Gwen, blessed and pure. Ay, prayer ko kay Lord. Mag-ibig siya in life. Siyempre kasama si Lord sa buhay niya. Apelido lang yung dinagdag niya kasi. Yeah, ikaw naman, JP, ano yung mo, pangarap mo para kay Lauren? Maraming mga mag-asawa o couple na ayaw nilang magkaroon ng anak kasi parang feeling nila ay hindi na nila magagawa yung mga bagay na ginagawa nila, hindi na sila makakabili ng bagong sapatos, hindi na sila makakabili ng mga desire nila. Pero makikita talaga natin that yung mga bata, they are really a blessing from God. Okay na, and makikita din natin kung paano talaga pa rin gagawing posible ng Panginoon ang lahat para sa kanilang pamilya. Especially yung mga ninong at ninang that you will partner with JP at saka kay Eileen para mapalaki si Lauren na in a way na dun sa plano at kagustuhan ng Panginoon para sa kanyang buhay. At sa kanilang mga anak po, especially si Lucas at saka si Lauren, ito po ay isang magandang gantimpala ng Panginoon para sa kanila. Kahapon I was talking with Eileen. So, pinag-uusapan lang namin about what's gonna happen ngayong dedication. And sinabi ko sa kanya, ay hindi ko alam kung ano yung mabuting ginawa nila, bakit ni-rewardan sila ng panibagong anak pa. Kasi sinasabi po, malinaw po yan na sinasabi sa Bible na nagre-reward po si Lord sa isa sa mga tao kapag po sila po ay nakagawa ng mabuti. So, ibig sabihin, hindi ko po alam kung ano po yung mabuting nagawa po ni Eileen at saka ni JP, bakit sila biniyayaan pa ng Panginoon ng isang anak. So, pero makikita po natin dito na maaaring si Eileen ay siya kasi JP, may fear sila na dahil sa kung ano yung nangyari kay Lucas before. Na pero pag tiningnan po natin, pag binalikan natin yung story kung paano naman binigay sa kanila si Lauren, this is actually part of the redemption ng Diyos. Na tinanggal talaga yung takot. Tinanggal yung pangamba na mayroon silang mag-asawa para pwede silang maniwala pa na mas marami pang anak. Mas maraming anak, nag-a-agree ka. Mas maraming pang anak yung ibibigay sa inyo ng Panginoon. Children are a gift from God. So sabi po sa Psalm 127 verse 3, it says here, children are heritage from the Lord, offspring a reward from Him.
So meaning to say, yung mga ating pong mga anak, they are never a burden. Okay na, ang panalangin ko po para sa mga magulang din na naririto, patuloy po natin makita na yung ating mga anak po ay hindi po sila pahirap. Okay, pero sila po ay isang pagpapala po, isa pong magandang regalo ng Panginoon. They are a precious gift from God. Every time na makikita nyo JP tsaka Eileen yung mga anak ninyo, palagi nyong makikita din na sila yung visible reminder ng faithfulness ni God sa inyong pamilya. Di ba, basically, ang ginagawa natin kapag binigyan ka ng halaman, i-nurture mo siya, didiligan mo siya, iingatan mo siya hanggang sa makita mo na mamulaklak siya. So, ibig sabihin, ganun din yung goal ninyo sa inyong mga anak, Eileen at JP. So, yung goal ninyo ay i-nurture nyo si Lauren at saka si Lucas. Ang goal ninyo ay patuloy nyo silang protektahan, bantayan kung sino ang kanilang mga nakakasama, at the same time patuloy niyong hayaan na makita nila yung plano at kagustuhan ng Panginoon para sa kanilang buhay. Si Eileen sabi niya, sapat na daw yung dalawa, pero sabi ko hindi sila magmumultiply pag dalawa lang, baliktaya lang si God. Na kapag nawala silang dalawa lang din yung naging kapalit. So kinakailangan mga 3, 4 o 5 para masabi na nagmultiply silang dalawa. Okay, na hindi kapag medyo napagalitan sila ng magulang nila, hindi sana kayo yung magto-tolerate sa kanila, magkukonsinti sa kanila. Lord, salamat po Panginoon. Lord, I pray God that you bless this child. And today, Lauren, Gwen, Mariano, I dedicate you to your God, your life giver, your sustainer, your Savior, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine on you and be gracious to you. And may the Lord turn His face towards you and give you peace. Lord, thank you, God. Bless her, God, in Jesus' name. Amen. Hindi po ba nating palakpakan si God? And ibibigay lang po natin yung certificate of dedication. Let's be Ha? Ay, Diyos ko, kitang-kita. Siyempre all around, lahat-lahat talaga. Say happy birthday, Lauren. Happy birthday, Lola! Lauren, blow, blow, blow. Dito ka, hindi ko yung birthday. Ano yung gunggo? Eterno pala tayo, Loren. Oo. Thank you, Pray. You give to mommy. Ninang pa. Ay! Isa mo pa. Tingnan mo, ang dami pag ginahulog ah. Yakapin mo naman kasi. Nagpabiners pa yung ninong mo. Nagpabiners pa yung ninong mo. Ako naman. Ay. Sino naman? Oo, kahit wala ka kanina. Nandiyan na guys. Sing happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Lauren. Happy birthday. How old are you? One. Galing siya.